Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2401, balita mula sa Peach Blossom Island. Pumasok sa kanyang katawan ang napakalaking bangkay ng Celestial Saint na enerhiya ng mga bangkay. Sa halos kalahating araw, napunan nito ang halos kalahati ng kanyang espiritual na enerhiya. F6. Napakalaki ng enerhiya ng bangkay ng mga bangkay. Medyo natulala si Chinyu. Sa una ay naisip niya na sapat na kung ang bangkay ay maaaring maglagay muli ng 10% hanggang 20%. Ang bangkay ni Yaoshi ng Celestial Saint ay isa ring Peak of Tribulation 5th Level Supreme Elder, kaya natural na nakakatakot ang enerhiya ng mga patay na katawan sa kanyang katawan. Nakakalungkot lang na ang bloodline ng pamilyang Yao lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa mga bangkay na ito. Kung hindi, ang dalawang bangkay na ito ay nagbigay ng napakalaking lakas sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga si Lei Xin. Ngayon ay kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon para sugpuin ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao, isa itong mainit na patatas. Din Lei, bitawan mo ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao. Inilabas ni Chinyu ang Coffin of 9 Lifetimes. Ang kabaong na ito ay palaging kaaway ng kaluluwa. Magtatrabaho ba ito? Ang pamamaraan ng paghilinang sa netherworld ng babaeng nakamaskara ay ang kaaway ng kaluluwa, ngunit ang kanyang lakas ay dapat pa ring mas mahina kaysa sa bangkay na ito. Naramdaman ni Lei Xin na hindi ito masyadong maaasahan, ngunit inilabas pa rin niya ang bangkay ng Immortal Emperor. Sigurado ka bang gusto mong subukan? Nakaramdam ng pag-aalala, muling nagtanong si Lei Xin, nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Chinyu. Tinanggal niya ang selyo, at ang mga mata ng bangkay ay agad na nagbuga ng mabangis na pulang ilaw na parang isang mabangis na hayop na malapit ng lumunin ng isang taong nagising. Inilapat ni Chinyu ang kanyang palad sa dibdib ng bangkay. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa bangkay, itinulak ang braso ni Chinyu palayo. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin habang umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang pigilan ito ng buong lakas. Gayunpaman, muling naglabas ng mahiwagang puwersa ang bangkay. Ang kanyang katawan ay hindi naiwasang mapalipad sa himpapawid. Malakas na nanginig ang bangkay, at isang marahas na enerhiya ng mga bangkay ang bumulwak mula sa mga butas ng ilong, tainga, at maging sa mga mata ng bangkay. Pagkatapos nito, ang enerhiya ng mga patay na katawan ay sumabog ng marahas tulad ng pinakamalakas na paputok. Boom! How dare you! May bangkay pa na nangangahas na manggulo. Tumalon si Lei Xin at tumama ang isa pang palad mula sa kabilang panig. Ibinagsak nilang dalawa ang bangkay sa lupa ng napakalakas. Bilis! Ang bangkay na ito ay nababaliw ng walang kontrol ng pamilya Yao. Umungol si Lei Xin. Kinokontrol ni Chinyu ang Coffin of 9 Lifetimes at biglang inilagay ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao dito bago isara ang kabaong. Sa isang iglap, isang nakakabinging tunog ang umalangaw mula sa Coffin of 9 Lifetimes, at isang hiyawan na nagpamanhid sa anit ng mga tao ang lumabas dito. Pagkatapos noon, unti-unting kumalma ang kabaong. Napigilan na ba niya ito? Mukhang minamaliit natin ang babaeng nakamaskara. Ang naiwan niya ay kayang kontrolin pa ang bangkay ng isang Immortal Emperor. Hindi ako naniniwala kung wala siyang kakaibang lakas. Mukhang nagulat si Lei Xin. Ma'am, ang babaeng nakamaskara ng siyam na buhay, si Teng Zisho, si Shio, o Immortal Crane, Jun Yixian, at iyong monghe na lumaban sa maraming halimaw, napakaraming hindi mailarawang pag-iral ngayon. Napagtanto ni Chinyu na ngayon, maraming tao ang hindi niya maisip ang kanilang mga lakas. Ang Tribulation Transcending Stage ay isang tunay na diving line. Ang pinakalayunin ng bawat isa ay tumalon mula sa Path of Heaven at maging isang Immortal Emperor. Gayunpaman, ang Path of Heaven Immortal Emperor ay hindi pa umusbong sa mahabang panahon.
Ang mga magsasaka sa kasalukuyan ay sinusubukang lumikha ng kanilang sariling mga landas ng buong lakas. Ang ilan ay nakatadhana sa langit, habang ang iba ay nakatakdang bumagsak. Bumantong hininga si Lei Xin at sinabi kay Qin Yu. Ngayon na ang gininto ang edad ay ganap na bumaba, ang Tribulation Transcending Stage Cultivator mula sa sinaunang panahon ay dapat na halos lumabas sa pag-iisa sa lalong madaling panahon. Dati, tayo ay nasa tuktok. Ngunit kapag nakatagpo natin ang mga magsasaka na ito mula sa sinaunang panahon, natatakot ako kahit na mayroon tayong celestial artifacts, ang ilang mga tao ay hindi maaaring makitungo sa kanila. Ngayon, maliban sa Supremo na ang mga aristocratic na pamilya ay mayroon ng lahi ng mga ni. Ang mga pamilya, kabilang ang Thunder Courtyard, ay nagpapatawag ng maraming patriarch upang bumalik sa panahong ito. Tumanggo si Qin Yu. Maraming tao sa banal na rehiyon ang nagsimulang dumaan at naghahanda ng pumasok sa kapigatian. Halos lahat ay nakikipagkarera laban sa oras. Bukod dito, ayon sa balita mula sa Thunder Courtyard, maraming mga sinaunang rogue cultivator ang lumitaw at minassacre ang ilang maliliit na sekta. Ang buong banal na rehiyon ay nagkagulo, at ang balitang dumating ay ang mga dayuhan na lahi sa purgatorio ay nagdudulot ng kalituhan at pinapatay ang isang malaking bilang ng mga tao. Sa orihinal, ang iba't ibang pamilya ay may mga nakatatanda sa purgatorio kaya maaari pa rin nilang sugpuin ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente ng pamilya ni, lahat ng Supreme Elder ay umatras sa kanilang mga pamilya. Bukod dito, ang mga pamilyang si Atian ay malapit nang makapasok, kaya ipinatawag din nila ang kanilang mga matatanda noong sinaunang panahon sa kanilang mga pamilya upang pigilan ang iba na maglunsad ng palihim na pag-atake. Qin Yu, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na ang prinsipe ng Dakilang Zia ay nagsilang ng isang anak na lalaki sa Peach Blossom Island. Umungol si Peak Master Zonpu. Wala pang kalahating buwan, ang karamihan sa kanyang buhok ay naging kulay abo. Sa pagkakataong ito, humigit kumulang 30 katao ang nawalan ng Demon Slaying Peak. Mukhang tumanda na siya ng husto. Ang prinsipe. Kailan siya ikinasal? Sa oras na iyon, tinulungan siya ng prinsipe ng Dakilang Zia sa maraming bagay, ngunit sa huli, siya ay nakulong sa Peach Blossom Island. Hindi niya inaasahan na halos 100 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Medyo miserable ang prinsipe na ito. Ang mga tao ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nanunood sa kanya at gusto siyang manganak ng isang tagapagmana, ngunit hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong katigas na personalidad. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay magdaragdag ng mga aprodisyak sa kanyang espiritual na pagkain at gagawin siyang makipagtalik sa isang babae. Kapag ang kanyang halaga ay ipinanganak, malamang na ang kanyang halaga ay ipinanganak. Di man it, halimaw talaga ang mga asong ito. Mabangis na dinurog ni Qin Yu ang espiritual na diwa sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit na galit. Hindi niya maisip kung gaano ito kahihiyan na gamitin bilang kasangkapan sa pagsasama. At saka, pagkatapos manganak ng bloodline niya, aagawin nila ang bloodline. Ang bloodline ng prinsipe ng dakilang Zaya Grand Zia ay mapapalitan para sa Path of Heaven na espiritual na bato. Ito mismo ay isa ng trahedya. Galit din si Zonpu, ngunit wala na silang magagawa ngayon. Changmang, Juo, nangangahas ka bang sumama sa akin at tuklasin ang Peach Blossom Island? Ano ba ang kinatatakutan ko? Malaki ang naitulong sa atin ng magiting na prinsipe noon. Kung hindi tayo tutulong sa ganoong kalaking bagay, para saan pa tayo nililinang? Sabi ni Changmang sa mahinang boses. Agad na tumalon si Juo sa balikat ni Qin Yu at sinabi ang isang simpleng pangungusap. Tara na. Hindi. Ang prinsipe ng dakilang Zia ay isang taong dapat kontrolin ng siyam na dakilang maharlikang pamilya.
Napakaraming Supreme Elder ang bumalik sa banal na rehiyon. Natatakot akong malalagay sa panganib kayong mga tao kapag nakatagpo ninyo ang mga taong ito. Tumayo si Zanpu sa harap ni Qin Yu, hindi sila pinayagang pumunta. Huwag kang mag-alala, Pitmaster, hindi tayo kikilos ng padalos-dalos. Tinapik ni Chang Mang ang kanyang balikat at siniguro. Bushti, paano ka nahuli sa Skywater Prison noong huling pagkakataon? Nang marinig ni Zanpo ang boorish na si Chang Mang na sinabi nito, agad niya itong tinuro at sinumpa. Huwag kang mag-alala, Pitmaster, nangangako kaming babalik ng ligtas. Sa isang malakas na kulog, hinawakan ni Qin Yu ang dalawa at nag-transform sa isang kidlat na nawala kaagad sa harap ng Pitmaster. Di man. Qin Yu, ang bilis mo naman. Bulalas ni Chang Mang. Kabanata 2402, ang miserableng prinsipe. Naunawaan na niya ang daan ng kulog at kidlat nitong ilang araw, at ang kanyang pag-unawa sa pamamaraan ng pagtakas ng kulog at kidlat ay naging mas malalim. Chang Mang, medyo mabagal pa ang takbo mo. Naglabas si Qin Yu ng sapatos mula sa singsing ng somero at inihagis kay Chang Mang. Sa kanyang kasalukuyang bilis, ang gale resistance bot ay limitado ang paggamit sa kanya. Bukod dito, mas kailangan ni Chang Mang ang pares ng sapatos na ito. Ipinikit ni Chang Mang ang kanyang mga mata upang pinuhin ang mga epekto ng gale resistance bot. Sa nakakatakot na bilis ni Qin Yu, wala pang 2 oras na karating ang tatlo sa Peach Blossom Island. Sino ito? Ito ang base ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Umalis ka kaagad dito. Galit na sigaw ng isang magsasaka na nakasuot ng berdeng damit. Sa sandaling magsalita siya, isang halos hindi mahahalata na tunog ang umalangaw-ngaw, at daan-daang transparent na nakakalason na karayom na tila buhok ang biglang tumusok mula sa likod ng kanyang damit. Ang isang malawak na bilang ng mga lason na karayom ay bumalot sa kanilang tatlo. Ang magsasaka na ito na nakasuot ng berdeng damit ay agad na umatake nang magkita sila. Biglang pinalakpakan ni Chang Mang ang kanyang mga kamay, at isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga palad, na ikinalat ang daan-daang makamandag na karayom. Mayroon kang kaunting lakas. Kung atras ka ngayon, maaari kong hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Kung ang mga matatanda ng isla ay lumabas mamaya, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-alis. Napangisi ang magsasaka na nakasuot ng berdeng damit habang tahimik niyang hinawakan ang isang messenger arrow gamit ang isang kamay. Habang nagsasalita siya, ipinutok niya ang arrow ng mensahero sa hangin, nagpalabas ng isang matalim na sipol. Hahaha. 3 walang ingat na individual na hindi alam ang lugar mo. Naglakas loob kang kumilos nang walang pakialam kung nasaan ka. Ganap na nakahinga ang loob ng magsasaka na nakasuot ng berdeng damit nang marinig niyang may dumating sa hindi kalayuan. Whoosh! Direktang itinusok ni Qin Yu ang isang espada sa lugar sa itaas ng kanyang noo, at sa isang mabilis na pagliko, ang kanyang buong ulo ay pinalipad. Masyado ka namang kalokohan. Qin Yu, maglakas loob kang pumunta sa Peach Blossom Island. Sigaw ng isang miyembro ng pamilyang Yao, bakas sa mukha niya ang takot na ekspresyon. Qin Yu, maglakas loob kang pumunta sa Peach Blossom Island. Sigaw ng isang miyembro ng pamilyang Yao, bakas sa mukha niya ang takot na ekspresyon. Isa ka palang true saint sa ika-4 na baitang. Gusto kong makita kung kasing lakas ka ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Isang Peak of True Saint cultivator mula sa pamilyang Si ay nanunuya at nagsabi. Ang kanyang pangalan ay si Wan Kong. May impresyon si Qin Yu sa taong ito. Miyembro rin siya ng nakababatang henerasyon ng pamilya G, RHNO. Maaari siyang ituring na direktang disipulo ni si Liu He at nagtataglay ng pambihirang katalinuhan at talento. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang noo at bumuo ng isang pamamaraan. Parang uminit agad ang paligid ng hangin.
Isang anting-anting na apoy ang dahan-daang lumutang mula sa kanyang noo. Saan man pumunta ang anting-anting ng apoy, biglang lumiwanag ang espasyo. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay nagpasiklab pa sa hangin. Pumunta ka. Ang anting-anting ng apoy ay biglang bumilis at bumangga sa katawan ni Chinyu. Nang lumapit ito sa katawan ni Chiyo, si Siwan Kong ay nagsiwalat ng isang nakakatakot na panunuya. Mula sa kanyang manggas, isa pang anting-anting ang lumipad palabas na parang simoy ng hangin. Sumabog ito sa likod ng anting-anting ng apoy. Ang Whirlwind Incantation. Sa gitna ng marahas na unos, pinalipad ng hangin ang apoy. Sumabog ang apoy na parang pagsabog ng bulkan at tinakpan ang langit at lupa na parang katapusan ng mundo. Palihim na tumanggo si Chinyu. Ang kombinasyon ng dalawang diskarte sa pag-atake na ito ay halos umabot sa kapangyarihan ng daan ng langit at lupa ng kapigatian unang antas. Sa kakayahang magpakawala ng gayong pag-atake gamit ang kapangyarihan ng tunay na santo, ang taong ito ay tunay na namuhay ayon sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, si Chinyu, na nakapunta sa gitna ng Lava sa Fire Unicorn Continent, ay hindi na kailangan pang gamitin ang kanyang protective Chaotic Chi. Sa isang whoosh sound, natapakan ni Changmang ang gale resistance bot at lumitaw sa itaas ng Siwan Kong. Pagkatapos nito, isang kamao ang nabasag ng husto, at isa pang anting-anting ang lumipad mula sa manggas ni Siwan Kong. Sumabog ito at bumuo ng isang higanteng kalasag, na hamarang sa kamao ni Changmang sa isang iglap. Isang walang ingat na kapwa. Ngumisi si Siwan Kong at sinabing, "Haha, tapos ipapakita ko sa'yo kung gaano ako ka-reckless." Ang suntok na tumama muli sa kalasag ay nagdulot ng napakalaking mahiwagang puwersa, at ang kalasag ay nagpakawala ng dagandong, na hindi makayanan ang tama. Tapos sumabog. Nang hindi nawawala ang momentum, agad na pinabagsak ng kamao si Siwan Kong, na nabagsakan ng daan-daang metro sa lupa. Chinyu, ang pamilyang sina ito ay ikinulong ako sa loob ng halos 100 taon. Paano kung hayaan mo akong patayin ang mga henyo na ito para makakuha ng interes? Tawa ng tawa si Changmang at hindi na hinintay ang sagot ni Chinyu. Gamit ang kanyang katawan bilang sandata, binasag niya ang hukay na binasag ni Siwan Kong. Hindi mo hinintay ang sagot ko. Inalis niya ang kanyang banal na sentido at nagsimulang hanapin ang posisyon ng prinsipe ng dakilang Zia. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Gumalaw ang kanyang katawan, at sumugod siya sa isang bulwagan sa Peach Blossom Island. Nang makita ang direksyon na tinatahak ni Chinyu, nagbago ang mga ekspresyon ng 12 ng mga cultivator, at sinubukan nilang pigilan si Chinyu. Magwala ka. Pumalakpak si Juwo, at isang napakalaking enerhiya ng Chi ang nagpalipad sa 12 ng mga magsasaka. Kamahalan, natapos na ang iyong misyon. Ngayon, hayaan na kitang paalisin. Gusto mo bang lumunin ka ng 3 mastiff na ito, o mas gugustuhin mo bang gumapang ang mga langgam na lumalamon ng ginto sa iyong mga butas ng ilong at kainin ang iyong mga laman loob? Sa silid, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may madilim na kutis at nakakunot ang mga kilay ay nagpakawala ng matinis na tawa na katulad ng sa isang babae. Ang mukha ng prinsipe ay kasing puti ng puting papel. Nakahiga siya sa kama nang walang sinasabi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kamahalan, ayaw mo pa bang ibunyag ang mga kayamanan ng maharlikang pamilya ng dakilang Zia? Malapit ka nang mamatay. I guarantee you can live in peace if you tell me about it. Naranasan mo na ang pamamaraan ko. Nakapaglingkod na ako sa dating emperador noon at maraming sikreto ang alam ko. Huwag mo na akong isipin na lokohin. Siya si Eunuch Chu, isa sa mga eunuch sa panig ng prinsipe. Matapos ang paghihimagsik ng 9 na dakilang maharlikang pamilya, dumating siya upang siyasatin ang mga sikreto ng Great Zia Royal Family. Ang isang maharlikang pamilya ay may hindi mabilang na mga lihim,
at bawat piraso nito ay sulit na suriin. Mukhang hindi umiinom ng toast ang prinsipe kundi parusahan ng isang buong baso. Kapag nakapasok na sa katawan mo ang mga langgam na lumalamon ng ginto, hindi na ganoon kadaling alisin ang mga ito. Binuksan ni Yunachu ang takip ng bote ng jade, at nahulog ang napakalaking langgam sa tiyan ng prinsipe. Matigas ang kagat ng langgam, at lumitaw sa balat ang isang madugong butas na nakikita ng mata. Ang katawan ng prinsipe ay hindi mapigilan. Walang ekspresyon siyang nakatitig sa bubong ng bulwagan na para bang naging buhay na patay. Di man it. I don't believe that I can't pry open your mouth. Galit na sigaw ni Yunachu. Gayunpaman, biglang huminto ang boses niya. Ang kanyang paningin ay biglang naging itim na parang nahulog siya sa isang walang hangganang kalaliman. Ang kanyang buong katawan ay nabasag sa meat paste ni Chinyu. Tiningnan ni Chinyu ang prinsipe sa kama. Siya ay hubad, at bilang isang prinsipe sa advanced stage reversion void, ang kanyang higaan ay nagbuga ng mabahong baho. Ang kalahati ng kanyang katawan ay bulok na, at ang kanyang panloob na chi ay hindi pa kasing lakas ng isang ordinaryong tao. Mahirap isipin kung ano ang pahirap na dinanas niya. Nandito ka pala. Gumalaw ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Chinyu. Oo, nandito na ako. Huwag ka muna magsalita. Kumuha si Chinyu ng isang spirit pill at inilagay ito sa bibig ng prinsipe. Umiling ang prinsipe. Itinulak niya ang tableta at dahan-daang nagsalita. Tulungan mo ako sa aking huling pabor. Napakadaling mamatay, o marahil ang pinakamahirap. Ipinapangako ko sa iyo na kung gusto mo pa ring mamatay pagkatapos ng 10 araw, papayag ako. Pero ngayon, inumin mo itong tableta. Binuksan ni Chinyu ang bibig ng prinsipe at ibinuhos ang spirit pill. Kabanata 2403, alisin mo ako. You really have guts. Pumikit ka nga sa pangalan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Mabagal na pumasok ang isang medyo kubo na matandang lalaki na nasa likod ang mga kamay. Sa likod niya, 7 o 8 tao ang sumunod sa kanya papasok. Agad na nakilala ng isa sa mga elder ng pamilya Yao si Chinyu. Chinyu, pinatay mo ang banal na anak ng aking pamilyang Yao. Walang makakapagprotekta sa iyo. Ang kanyang ekspresyon ay nagpahayag ng nakakatakot na layunin ng pagpatay. Maingay. Sa isang dampi ng berdeng ilaw, nawala ang kilos ng mga mag-aaral ng elder ng pamilya Yao. Sinira na ng berdeng espada ni Chinyu ang kanyang kaluluwa. Tila hindi ito napansin ng matanda. Tinakpan niya ang ilong niya at sinabing, "Saan nanggagaling ang kakaibang amoy na iyon? Nakakadiri. Elder niyon, ito ang prinsipe ng Great Xia Royal Family. Ang ipinadala na ng kanyang inapo sa pamilya ni." Mahinang sabi ng isang cultivator mula sa pamilya ni mula sa likuran. Dahil ipinanganak na ang inapo, bakit hindi siya pinatay? Iniingatan mo ba siya para kasuklam-suklam ang mga tao? Malalim na sumimangot si Sion at umatras sa pinto. Supreme Elder, kahit papaano ay mula siya sa royal family. Tingnan natin kung maaari natin siyang tanungin para malaman ang anumang mga lihim ng Great Xia Royal Family. Mahinang sabi ng maglilinang ng pamilya ni. Anong kayamanan ang mayroon ang basurang iyon ng Great Xia Royal Family? Sa paningin ko, siya ay walang iba kundi isang baboy o aso. Papatayin ko sana siya kung hindi dahil sa katotohanang nakakausap niya ang landas ng langit. Ang brat na may apelyidong Chin, ay lumabas para mamatay. Naiinip na sabi ni Neon. Siya ay isang prinsipe ng Great Xia Royal Family. Kahit na ordinaryong tao lang siya, hindi mo ba iniisip na ang paggamit ng mga ganitong pamamaraan ay marumi? Mahinahong tanong ni Chinyu. Ito ay halos tinatrato siya bilang isang hayop. Hindi siya nang ahas na isipin ang naranasan ni Changmang at ng iba pa sa Skywater Prison ng pamilyang Si. Isang matinding galit ang namuo sa kanyang puso, na halos hindi na niya makontrol ang kanyang katawan.
Ang mga taong ito ay parang baboy at aso sa paningin ko. Noong pinatay ng mga demonyo ang aking pamilya walang lumabas para magtaas ng bandera at sumigaw. Ito ang landas ng paglilinang. Sige. Iyon lang para sa klase. Maaari ka nang lumabas at harapin ang iyong kamatayan ngayon, Rano B. Epsilon. Naiinip na sabi ni Neon. Kamahalan, panoorin mo kung paano mamatay ang mga taong ito. Mahinang sabi ni Chinyu. Make your move, or you won't have a chance anymore. Well, nakakita na ako ng mga taong mayabang noon, pero hindi pa ako nakakita ng tunay na santo sa ika-4 na baitang na napakayabang. Tumawa ng malakas si Neon, ngunit biglang natigil ang kanyang ekspresyon. Biglang nagbago ang buong langit at lupa. Ang maaliwalas at walang ulap na kalangitan ay biglang naging gabi. Isang higanteng kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kalangitan na parang anumang oras ay maaaring kunin. Ang kapangyarihan ng maliwanag na buwan ay sumikat mula sa langit, at ang liwanag ng buwan ay kumalat na patong-patong na parang maraming kulay na mga ulap. Ang bawat sinag ng buwan ay nagdadala ng napakalaking puwersa na bumabalot sa katawan ni Chinyu. Ito ay ang mga tuntunin ng langit at lupa na may pag-iisip. Isang beses lang nakakita si Chinyu ng ganoong cultivation realm, at iyon ay noong nakaharap niya si Xingshu sa Black Platform City. Ito ay ang Tribulation Transcending Stage ng nakaraang Path of Heaven, ganap na naiiba sa Yan Tianxi at si Liu He. Whoosh! Isang ngiti ang ipinakita ni Neon sa malawak na espasyong ito. Sa pag-iisip, dumating siya sa liwanag ng buwan sa likod ni Chinyu at sinuntok ang likod ni Chinyu ng napakaraming star power. Ito ay masyadong mabilis. Sa ilalim ng domain ng mga alituntunin ng langit at lupa, maaabot niya ang lugar kung saan sumikat ang liwanag ng buwan ng may pag-iisip. Walang paraan para magtago. Malamig na sabi ni Chinyu habang hinahampas ang kanyang palad. Old fart from the previous year of the Path of Heaven, hindi mo pa man lang na-condensed ang soul statue. Kaka-rating mo pa lang sa Tribulation First Level at ang yabang mo na. Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang puwersang ito ay bahagyang mas malakas kaysa kay Yan Tianxi na may hawak na celestial artifact sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi ito maaaring magdulot ng banta kay Chinyu. Sige. Mayabang ka talaga. Hindi kita agad papatayin. Gagawin kitang baboy tao at dahan-daang gagamitan ka ng kung ano-ano. Matagal na akong nanatili sa ika-9 na antas ng purgatorio at marami akong pakulo para pagsisihan mo. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Neon. Biglang umayos ang kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay parang humahakbang sa liwanag ng buwan. Walang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Neon. Sa napakataas na puntong iyon, nag-overlap ang kanyang kamao sa liwanag ng buwan sa domain. Sa sandaling ito, tila bahagyang lumiwanag ang liwanag ng buwan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga bituin ay ibinaba sa isang iglap, at isang boom ang tumunog. Bahagyang lumubog ang buong lupa. At ang mga nagsasaka ng tuktok ng tunay na santo doon ay talagang hindi nakayanan ang maringal na kapangyarihan ng buwan at ang kanilang mga binti ay direktang sumabog sa madugong ambon. Ang pag-atake na ito ay isang tribulation technique sa walang kamatayang mga kasulatan ng pamilya ni. Ito ay tinatawag na Moonlight Strike. Malamig na sabi ni Neon. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa harap ni Chinyu. Ang suntok na pinalamutian ng nakakatakot na kapangyarihan ng maliwanag na buwan ay direktang bumagsak sa katawan ni Chinyu. Iniunat ni Chinyu ang kanyang palad at hinawakan ang kanyang palso gamit ang kanyang kabilang kamay. Sa isang kisap mata, ang napakaraming magulong chi sa kanyang katawan ay agad na lumundag sa kanyang palad. Isang puyo ng tubig ang biglang nabuo sa kanyang palad, at pagkatapos ay isang ron ang lumundag. Malabo at medyo baluktot pa ang mga ron. Gayunpaman,
Sa sandaling ito ay lumitaw, sinipsip nito ang lahat ng kapangyarihan ng maliwanag na buwan. Pagkatapos noon, dumapo ang primordial rune sa katawan ni Neon, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkagulat na ekspresyon. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkawala, sumambulat siya sa isang marahas na enerhiya, nais na makatakas. Ang primordial rune ay sumabog sa kanyang katawan, at ang spatial na kapangyarihan ay dumaloy sa kanyang katawan. Kung saan man ito dumaan, naging pulbos ang kanyang laman at buto. Sa isang kisap mata, nagbago ang sitwasyon ng labanan. Bago pa makita ng mga tao ng siyam na dakilang super aristokratikong pamilya ang nangyari, nakita nila si Neon na nakahandusay sa lupa na parang patay na aso. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Great stuff. Ito ang malambot na armor ng Black Tortoise. Isa itong top-rated protective artifact sa panahon ng tribulation. Hindi nakakapagtakang mailigtas nito ang iyong buhay. Sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Pinalaki niya si Neon. Chinyu, ano ang sinusubukan mong gawin? Ito ang Supreme Elder ng pamilya ni, at ipinagtanggol niya ang purgatorio laban sa lahi ng halimaw, gumawa ng malaking kontribusyon sa lahi ng tao. Lalaban ka ba sa lahi ng tao at magiging kaaway ng siyam na dakilang maharlikang pamilya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, lahat ng Supreme Elder ng pamilya ni ay nakarating na sa purgatorio. Boom! Bago niya matapos ang pagsasalita, ang kanyang ulo ay sinipa na parang football ni Juwo, na bumaba mula sa langit. Lumapag si Changmang na may nakakatakot na ngiti, at ang ulo ni si Wankong ay nasa kamay pa rin niya. Nandito si Lolo. Hindi ko narinig ang sinabi mo kanina. Huwag mag-iwan ng buhay. Mahinahong sabi ni Chinyu habang sinunggaban niya si Neon at pumasok sa bahay. Nasaan ang inapo ng prinsipe? Walang pakialam na tanong ni Chinyu. Siyempre, siya ay nasa isang lihim na lugar, ngunit siya ay mabubuhay. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin nating gamitin siya upang lumikha ng mga espiritual na bato. Tumawa ng nakakaloko si Neon na para bang hindi siya natatakot. Isang tipak ng Soul Torment Chi ang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Neon. Matapos makapasok sa dagat ng kamalayan, ang tipak ng Chi na iyon ay naging isang mabangis na multo, na kumagat sa kaluluwa ni Neon ng baliw. Nalukot ang mukha ni Neon, at ang kanyang katawan ay agad na gamulong sa lupa. Muling bumulwak ang dugo mula sa namumuong sugat sa ilalim ng paggalaw na ito. Malamig na tinitigan ni Chinyu si Neon. Ang Soul Torment Mind Technique ay may maraming paraan para pahirapan ang mga tao at mas epektibo kaysa sa anupaman. Ang katawan ng tao ay konektado sa kaluluwa, at ang kaluluwa ang unang daluyan upang makaranas ng sakit. Ang parusa na nagtatarget sa kaluluwa ay ang pinaka-nakakatakot. Kabanata 2404, Pagbubukas ng acupoints. Katulad ni Junixian, kaya kanyang buhayin sa pinakamasakit na mundo sa loob ng daan-daang taon na may pag-iisip. Tanging ang ganitong uri ng parusa sa kaluluwa ang pinaka-nakakatakot. Kamahalan, hindi ko pa nararanasan ang mga pinagdaanan mo, kaya hindi kita makukumbinsi. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na mas masahol pa ang pahirap na dinanas ko kaysa sa iyo. Hindi ako mabubuhay o mamatay. Naalala ni Chinyu ang panahon nang lumaban siya sa Nightmare. Noong panahong iyon, pinrotektahan ng kanyang ama ang kanyang pinagmulan. Nanginginig pa rin siya sa sobrang sakit ng kanyang kaluluwa na napisil ng buhay. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pupunta ako sa pamilya ni at babawi sa anak mo. Inihagis ni Chinyu ang berdeng espada sa kanyang kamay at lumingon para maghintay sa pintuan. Ang mga hiyawan ng paghihirap ni Neon ay nagpatuloy sa silid, at hindi alam kung gaano katagal ang lumipas bago sila unti-unting hamupa at sa wakas ay tumahimik. Ang tanging ingay sa silid ay ang mahinang paghinga ng prinsipe. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya.
Matapos patayin ni na Changmang at Zhuo ang mga taong iyon, pumunta sila sa Qinyu at tahimik na naghintay. Makalipas ang ilang oras, umaalingaw-ngaw ang amoy ng dugo mula sa silid. Bakas sa mukha ni Qinyu ang malungkot na ekspresyon. Dahan-daang pumasok ang tatlo sa bahay. Sa kama, nakapikit ang mga mata ng prinsipe, at isang divine sense na jade sleep ang nasa tabi niya. Qinyu, salamat sa pag-iingat sa huling bit ng dignidad ko. Sa daang taon na ito, halos lahat ng pagpapahalaga ko sa sarili ay nawasak. Isa itong walang katapusang bangungot sa tuwing nakapikit ako. Hindi ako kasing galing mo, at alam kong wala akong lakas para maghayganti. Ay cremate mo ako at ibalik ako sa Imperial of Sky City. Gusto kong umuwi. Matagal na natahimik si Qinyu. Nilamon ng itim na apoy ang bangkay ng prinsipe at inipon niya ang mga abo ni Qinyu sa isang bote ng jade. Pumikit siya at sa wakas ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Tuldok 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 tuldok. Iuwi mo na ang kamahalan. Napuno ng walang katapusang pagod ang boses ni Qinyu habang papasok siya sa Somero Ring. Ang ilan sa kanila ay sabay-sabay na naglayag sa walang laman na barkong pandigma, kahit na ang bilis ay medyo mabagal. Gayunpaman, maaari silang mag-cultivate sa Somero Ring, habang pilit na pinipigilan ni Qinyu ang pagkabigo sa kanyang puso. Inilabas niya ang bangkay ng Celestial Saint ni Yaoshi at hinigop ang napakalaking enerhiya ng mga bangkay. Ang bangkay na ito ay may kakayahang makipag-usap sa mga panuntunan ng langit at lupa at sumisipsip ng enerhiya ng mag-isa. Sa makatuwid, hindi winasak ni Qinyu ang bangkay pagkatapos na sumipsip ng napakaraming espiritual na enerhiya. Sa kanyang magulong katawan, ito ay katumbas ng isang kayamanan na maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya sa sarili nitong. Hindi pa rin sapat. Tila ang bangkay ng Celestial Saint ay sumisipsip ng enerhiya ng mga bangkay sa napakabagal na bilis. Sa ilang sandali lang, naubos na niya ang lahat ng enerhiya ng mga bangkay sa bangkay ni Yaoshi ng Celestial Saint. Kumunat ang noo ni Qinyu. Hindi niya iniwan ang kanyang divine sense mark sa dagat ng landas ng langit. Ang kasalukuyang mga pamamaraan ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Kung palitan niya ang enerhiya ng glazed holy body, magiging medyo mahirap kung makakatagpo siya ng isang mabigat na kaaway. Sa isang pag-iisip, nakatuon siya sa bangkay ng Immortal Emperor. Sa simula, ang bangkay ng Immortal Emperor ay nanginginig pa rin ng marahas sa kabaong na parang gustong kumawala. Gayunpaman, napakatahimik nitong mga ilang araw na para bang ganap itong pinigilan. Saglit na nag-alinlangan si Qinyu at marahang binuksan ang isang sulok ng Coffin of 9 Lifetimes. May bong. Ang nakatatakot na enerhiya ng mga bangkay ay agad na sumabog mula sa loob, at isang lantang kamay na natatakpan ng malalaking litid ay biglang nagunat ng 5 daliri, RAO. Ang katawan ni Qinyu ay mabangis na pinalipad. 9 Thunder Gods Thunder Technique. Labis na nagulat si Qinyu. Sa isang pag-iisip, ginamit niya ang pinakakakilakilabot na pamamaraan ng Immortal Emperor Lei, at isang napakalaking kulog ang tumama sa palad na iyon. Dahan-daang nagunat ang palad at hinawakan ang kulog mula sa manipis na hangin. Pagkatapos nito, ang palad ay naglabas ng lakas ng enerhiya ng mga patay na katawan na dahan-daang natunaw ang kulog. Mabilis na tumulong at sampelan ito. Kapag lumabas ang bagay na ito, tiyak na mapapahamak tayo. Sigaw ni Qinyu. Magwala ka. Sumugod si Changmang at sinuntok ang kuko. Gayunpaman, ang daliring iyon ay bahagyang pamitik, na nagpalipad kay Changmang. Marahas na nanginig ang kabaong at tumalbog sa hangin. Nagmamadaling pumunta si Qinyu sa gilid ng kabaong at ini-swipe ang kanyang daliri. Ginamit niya ang paraan na sinabi ng lalaking may bigot para i-activate ang kabaong. Whoosh! Ang kabaong ay nagsimulang umikot ng marahas, at ang bangkay sa loob ay tila malubhang nasugatan. Sa isang iglap,
Ang makapal at malaking enerhiya ng mga bangkay ay biglang lumabas mula sa siwang. Humakbang si Chang Mang sa likod ng kabaong at buong lakas itong sinipa. Sa wakas ay nagsara ng kaunti ang takip ng kabaong, at dumating din si Juwo sa ibabaw ng palad. Buong lakas niyang idiniin ang palad niya, at sa isang iglap ay namula ang mga kamay niya. Ang lakas ng palad ay nagdala ng bakas ng kapangyarihan ng Vermilion Bird habang ito ay humampas sa palad. Ang kapangyarihan ng Vermilion Bird ay gumagala sa palad at tila natunaw ang ilang balat ng palad ng Immortal Emperor. Isang napakalaking masa ng enerhiya ng mga bangkay ang sumabog muli. Biglang nagdilim ang mukha ni Juwo, at dumiretso siya sa lupa. Ang palad ay biglang binawi, at sina Qin Yu at Chang Mang ang pagkakataong ito upang isara ang takip ng kabaong. Qin Yu, ang enerhiyang ito ng mga bangkay ay lubhang nakakalason. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Elder Guai. Si Xiaoro, Little Fatty, at ang iba pa ay bumagsak halos kaagad. Ang mga ekspresyon ni na Elder Guai at Chang Mang ay sobrang pangit. Walang bakas na immortal na kasulatan. Biglang nanginig ang palad ni Qin Yu, at ang enerhiya ng mga bangkay ay agad na pumasok sa kanyang katawan. Walang tigil, sinampal niya ang katawan ni Juwo at sinipsip ang enerhiya ng mga patay na katawan sa katawan nito. Sa katawan ni Qin Yu, kumalat ang mga tipak ng enerhiya ng mga patay na katawan ng Immortal Emperor, na agad na nagiging karagatan ng magulong chi. Sa wala pang 10 paghinga, ang mga banal na buto at ang mga selula sa kanyang katawan ay napuno ng napakaraming magulong chi. Ang kanyang katawan ay bumukol na parang lobo, at ang chi na inilabas ng Immortal Emperor ay halos sumabog sa kanya. Ito ay ang puwang sa kalidad ng enerhiya. Ito ang agwat sa pagitan ng enerhiya ng Imperial Immortal at ng True Saint. Kahit na naabot niya ang Tribulation First Level, ang isang maliit na bola ng Imperial Immortal Energy ay maaaring direktang sumabog sa kanyang katawan. Ang katawan ni Qin Yu ay tumagos sa hindi mabilang na bakas ng dugo. Ang nakakakilabot na enerhiyang iyon ay umaagos sa kanyang katawan, naghahanap ng isang breakthrough point upang sumugod palabas. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at pilit na kinokontrol ang magulong chi upang sumugod sa acupoint ng gate ng sigla sa kanyang gulugod. Ang acupoint na iyon ay agad na naglabas ng matinding sakit na parang sisabog na. Boom! Sumabog ang isip ni Qin Yu. Ang Vitality Gate acupoint na iyon ay nakompress sa sukdulan, at biglang, isang puwersang nakakompress sa sukdulan ay tumalsik. Ang puwersang iyon ay tumusok sa ulo ni Qin Yu na parang porma sayon. Naramdaman ni Qin Yu ang paghiging sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng pananakit at pamamanhid sa gitna ng kanyang noo. Pagkatapos noon, nakita ng kaluluwa ni Qin Yu ang isang napakalawak na espasyo. Ang isang malawak na halaga ng espiritual na enerhiya ay lumundag dito, at ang espasyo sa acupoint ng noo ay parang isang higanteng hayop. Ang lahat ng napakalaking magulong enerhiya na na-convert mula sa enerhiya ng mga patay na katawan ay lumundag dito. Sa katawan ni Qin Yu, ang kanyang glazed holy body ay naglabas ng berdeng ilaw na mas malakas kaysa sa nakaraang internal chi fluctuation. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting kumalma ang katawan ni Qin Yu. 2,405 tambangan. Ang acupoint na matatagpuan sa pagitan ng mga kilay ay napuno din ng espiritual na enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu. Noong unang nabuo ang glazed holy body, ang Vitality Gate acupoint sa kanyang gulugod ay naglalaman na ng napakaraming espiritual na enerhiya. Kasunod nito, dahan-dahan ding lumaki ang kanyang banal na katawan mula sa supply ng acupoint ng gate ng sigla. Sa pagkakataong ito, nang masipsip niya ang magulong chi sa sukdulan, isang aperture ang bumukas sa kanyang glabela. Ang siwang na ito ay parang isang malawak na karagatan. Nang suriin ng kanyang banal na kahulugan ang loob, tila naramdaman niya ang isang malawak na mundo ng kalawakan.
Hindi kaya ito ang espesyal na katangian ng glazed holy body? O lahat ba ng naglilinang ng kanilang mga katawan ay may ganitong espesyal na paraan ng pagliliwanag? Si Qin Yu ay medyo naguguluhan at hindi rin maintindihan ang mga detalye. Hindi katakataka pagdating sa Tribulation Transcending Stage, ang iba't ibang pamamaraan ng pagsasanay ng bawat magsasaka ay lilikha ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, ito ay dapat na isang magandang bagay. Sa pagbukas ng acupoint sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang magulong chi sa kanyang katawan ay tumaas ng halos 50%. Sa nilalaman ng magulong chi sa glazed holy body, ang halagang ito ay itinuturing na lubhang nakakatakot. F6. Qin Yu, okay ka lang. Tumagilid ang malaking mukha ni Changmang, at maingat niyang sinundot ang tiyan ni Qin Yu sa takot na sumabog ang katawan ni Qin Yu. I'm fine. Hindi ko akalain na ang energy of dead bodies ng Immortal Emperor ay may ganoong kataas na kalidad. Muntik na akong sumabog. Noong una, gustong makita ni Qin Yu kung maaari niyang makuha ang isa pang tipak ng enerhiya ng mga patay na katawan ng Immortal Emperor. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama niya na ito ay masyadong mapanganib. Matapos linangin ang kanyang glazed holy body, maraming beses na niya itong pinainit. Lalo na pagkatapos makuha ang puso ng kulog, ang daan ng kulog at kidlat ay nagpapainit sa kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay maaaring maging kinakailangan para sa kaliwanagan. Baka sumabog ang katawan niya kung gagawin niya ulit iyon. Kakaiba. Napansin niyo ba na may mga taong nakatingin sa amin hindi nagtagal pagkalabas namin ng Peach Blossom Island? Medyo mataas yata ang mga sinasaka nila. Hindi ko sila mahuli. Natarante si Juwo at sinabing, siguro ang mga matandang brats na iyon mula sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Tiyak na nag-iisip sila ng paghihiganti pagkatapos nating patayin ang napakaraming mga tao nila sa pagkakataong ito. Sinuri ni Changmang ang sitwasyon at nadama na ang mga taong ito ay tiyak na may plano. Dapat ba tayong bumalik muna sa Thunder Courtyard at makipag-usap kay Flower Granny at Lei Xin bago gumawa ng anumang partikular na aksyon? Mas maingat si Elder Guai at naramdaman niyang hindi nararapat na dumiretso sa Sky City. Huwag kang matakot. I'm only afraid this bump of good for nothing's not show up. They're a bunch of animals. Mabangis na dumura si Changmang. Maraming mga magsasaka mula sa purgatorio ang dumating, lalo na ang mga mula sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Maraming mga magsasaka ng Tribulation Transcending Stage ang bumalik sa kanilang mga pamilya. Tama lamang na maging mas maingat. Sumang-ayon si Jiyu kay Elder Guai. Ayos lang. Maaari na akong magbukas ng spatial passageway gamit ang primordial rune. Hanggat hindi Tribulation 3rd level soul syncang, at ako ang may pinakamalalim na way of rules. Pinakamasamang senaryo, makakatakas ako. Nag-isip sandali si Qin Yu at nagpasyang tuparin ang hiling ng prinsipe. Ito ang hiling ng dati niyang kaibigan bago siya mamatay, kaya wala siyang dahilan para hindi siya tulungang tuparin ito. Inalis niya ang walang laman na barkong pandigma. Ang barkong pandigma na ito ay napakalaki ng target at madaling makaakit ng atensyon. Ang singsing ng Somero ay naging isang maliit na butil ng alikabok, na wala sa kawalan, at patuloy na nagmamadali. Sa oras na ito, hindi gustong gamitin ni Qin Yu ang Thunder at Lightning Escape Technique sa ngayon. Ang pamamaraan ng pagtakas na iyon ay mas mabilis, ngunit ang kaguluhan na nilikha nito ay masyadong malaki. Madali itong makaakit ng atensyon ng mga tao, RNBEPSILON-S. Si Qin Yu ang may pinakamalalim na pag-unawa sa mga spatial na panuntunan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaluluwa ay lumubog sa ilalim ng dagat ng kalawakan. Bagamat isang beses lang siyang lumangoy, napakabilis ng kanyang bilis kapag nagmamadali siya. Wala pang kalahating araw ay malapit na sila sa Sky City. Sa isang kisap mata,
Nang muling pumasok sa kawalan ang singsing ng somero. Ang walang katapusang kadiliman sa kanyang harapan ay tila biglang gumalaw ng bahagya. Kakaiba ang pakiramdam na iyon. Kung hindi hinigpitin ni Chin Yu ang kanyang banal na sentido upang makita ang mga paggalaw sa paligid, tiyak na hindi niya mapapansin ang pagbabagong ito. Isang walang tunog na saber chi ang agad na tumama sa singsing ng somero ngunit dumaan dito. Pagkatapos ay sumabog ito sa gilid. Nakontrol muli ni Chin Yu ang singsing ng somero sa huling sandali at nag-shuttle papunta sa Holy Region upang maiwasan ang slash na ito. Ang mga alon ng pagbabago-bago ay nagmula sa walang katapusang kawalan. Mukhang napakalapit nila ngunit napakalayo pa rin sa kanila. Ito ay tulad ng isang komplikadong hanay ng bundok sa kawalan, magkakapatong sa isa't isa, at ang kanilang mga posisyon ay patuloy na nagbabago. Sa sandaling ito, tila may napansin si Juho na kakaiba. Black Saber. Ang noo ni Chin Yu ay nababalot ng malamig na pawis. Ito ay tila isang walang tunog na ultimate slash. Ang lahat ng puwersa ay nakapaloob sa Saber Chi, at ang kapangyarihang iyon ay hindi bababa sa kapangyarihan ng kapigatian. Kung ang welga na ito ay tumama sa singsing ng somero at natangay ang mga ito sa kailaliman ng kawalan, maaaring hindi siya makabalik sa banal na rehiyon kahit na maaari niyang baguhin ang isang daanan gamit ang primordial rune. Si Chin Yu ay nababalot ng malamig na pawis. Ano nga ba ang nangyayari? Naglakbay siya sa kawalan at nagmamadaling pumunta gamit ang singsing ng somero. Kahit na ang taong sumusubaybay sa kanya ay si Dinley, naramdaman ni Chin Yu na hindi siya maaaring magpatuloy sa paglock sa kanya. Mukhang kanina pa naghihintay doon ang assassin. Ang huling slash ay parang natukoy na. Malaking sakuna ang naidulot nito kung hindi siya nakareact ng mabilis. Maaaring ito ay isang makapangyarihang maglilinang ng kaharian na dalubhasa sa paglinang ng kaluluwa. Tanong ni Elder Guy na nakakunot ang noo. Mukhang may hindi nasisiyahan sa paglalakbay na ito sa Sky City. Ang mga sulok ng bibig ni Chin Yu ay gamulong sa isang malamig na ngiti. Mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon sa daan kung gusto niyang patayin ang mga ito. Ngunit nakakilos lang siya sa wakas nang malapit na silang makarating sa Sky City. Gusto niyang makita kung bakit may ayaw siyang tuparin ang huling hiling ng prinsipe. Humakbang siya pasulong at binilisan pa ang lakad patungo sa Sky City. Nang makarating sila sa itaas ng Sky City, nakaramdam si Chin Yu ng kakaibang sitwasyon. Ang kalye ay mataong sa mga tao, at ang kalangitan ay walang ulap. Ang mga bata ay gumagawa ng ingay sa lahat ng dako, at lahat ng ito ay nagsiwalat na ang lahat ay normal. Chin Yu, hindi ko alam kung bakit hindi ako komportable. Lumabas si Juho sa somero ring at napakamot sa ulo. Hindi ko rin ma-describe yung feeling na yon. Parang nakakaamoy ng hindi masarap na karne. Anyway, I'm feeling uncomfortable. Ang malungkot na banal na mata sa noo ni Chin Yu ay biglang bumukas, ngunit wala siyang napansin na kakaiba. Siguro masyadong malakas ang killing intent dito. Sumimangot si Chin Yu at dumiretso sa Imperial Palace. Sa sandaling ito, wala nang mainit na royal aura sa itaas ng Imperial Palace. Sa buong Imperial Palace, bukod sa ilang nakatalagang magsasaka, walang ibang palatandaan ng presensya ng tao. Mag-freeze. Ito ang base ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Mawala ka agad o pumunta sa impyerno. Sa isang iglap, 4 o 5 figure ang lumitaw sa harap ni Chin Yu at ng iba pa. Mabangis ang ekspresyon ng mukha ng nangunguna. Sa ilalim ng pagbabago-bago ng kanyang panloob na chi, malinaw na siya ay nasa tuktok ng tunay na santo. Bakit pare-pareho ang tono ng mga tao ng siyam na dakilang Maharlikang pamilya? Naguguluhan si Chin Yu. Ang taong nagbabantay sa Imperial Palace ay talagang isang peak of true saint. Medyo kakaiba. Ang mga maaaring umabot sa yugtong ito ay halos tiyak na makakapasok sa Tribulation Transcending Stage, ngunit sila ay nakatalaga bilang mga bantay.
Tsaka sa itsura nila, siguradong hindi sila ang namamahala dito. Dapat mayroong isang taong may mas mataas na paglilinang. Hindi kaya may nakatago sa Imperial Palace. Kabanata 2406, Black Saber. Naisip ni Qin Yu, at ang taong nangunguna ay walang pakundangan na umatake. Bumaba siya tulad ng isang mabangis na tigre, at sa isang iglap, ang aura ng Peak True Saint ay sumabog sa sukdulan. Kahit na si Qin Yu ay nasa ika-4 na baitang, para siyang leon na nakikipaglaban sa isang liyebre, lumalaban ng todo. Libu-libong ibon. Isang napakalakas na malakas na kulog ang lumipas, at ang kanang kamay ni Qin Yu ay agad na naging kidlat. Ang berdeng espada ay biglang tumusok sa ulo ng magsasaka. Sa mga mata ni Qin Yu, napakabagal pa rin ng kanyang bilis. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Nang ang kanyang berdeng espada ay dumurog sa kaluluwa ng magsasaka, isang napakalaking puwersa ang biglang kumapit sa berdeng espada. Ang papalapit na magsasaka ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pamumula sa kanyang mukha. Naramdaman ni Qin Yu ang isang napakalaking puwersa na nagmumula sa kanyang berdeng espada at ikinulong ang kanyang katawan na parang kadena. Ang kanyang banal na sentido ay sumabog ng husto ngunit nabigong lumabas sa kanyang dagat ng kamalayan. Gayunpaman, habang umaatake ang kanyang kaluluwa, ang nagsasaka na umatake ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Elder Qingyang. Ang mga magsasaka sa likuran niya ay umuungal. Nasusunog ang kaluluwa. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Ito ay katawa-tawa. At least, kailangan muna niyang subukan ito. Sino ang agad na lalabas ng todo kapag may nakatagpo? Matapos masunog, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng tuktok ng tunay na santo ay tila pumasok sa kapigatian sa mga ilang segundong iyon. Ang kapangyarihang iyon ay muling nagbago sa isang selyo na pumipigil sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang katawan ni Elder Qingyang ay nahulog na parang bato. Ang kanyang kaluluwa ay nawasak na, at ang kanyang bangkay ang nahulog. Halos kasabay nito ang pag-iba ng espasyo sa kanyang harapan. Isang itim na saber ang dumaan sa harap ni Qin Yu. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Qin Yu ang saber chi. Kapigatian. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Sa wakas ay alam na niya ang dahilan kung bakit sinunog ni Qingyang ang kanyang kaluluwa. Ito ay upang bumili ng oras para sa pag-atake ng itim na saber. Ang saber chi ay napaka-komplikado. Nagdala ito ng napakalaking puwersa, ngunit nanatili itong ganap na kalmado. Pagkatapos lamang nahawakan ang katawan ni Qin Yu ay pumutok ang saber chi. Di man it. Hindi mo ba pinapansin ang existence ko? Sumunod si Changmang sa taong biglang sumulpat. At ginamit ni Juwo ang kanyang katawan bilang sandata at mabangis na nakipagsagupaan sa itim na saber. Gayunpaman, ang itim na saber ay hindi naapektuhan. Sa halip, direktang pinalipad si Juwo. Halos sa isang iglap, tumagos na sa kanyang balat ang itim na saber at gusto siyang putulin sa dalawang bahagi. Si Qin Yu ay mukhang walang malasakit. Isang tunog na parang tsunami ang lumitaw sa kanyang katawan. Acupoint sa noo. Sumabog. Ang acupoint sa noo ni Qin Yu na bumuo ng isang maliit na mundo ay agad na sumabog. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumabog sa harap ng dibdib ni Qin Yu. Ang kamay na may hawak ng itim na saber ay biglang natanggal ng napakalaking puwersang ito. Ang itim na saber na tumama sa katawan ni Qin Yu ay naging walang hanggan na tubig at direktang sinaksak ang mga kalamnan ni Qin Yu. Ang taong iyon ay nagluwa ng malaking bibig ng dugo. Gumalaw ang kanyang katawan at muling nawala. Ang taong ito ay nilinang ang daan ng kalawakan sa isang napakalalim na antas. Kung hindi siya kumilos, hindi matukoy ni Qin Yu ang kanyang figure sa kawalan. Bilang isang assassin, dahil nakagawa ka ng isang hakbang, dapat ay mulat ka sa kamatayan. Ang boses ni Qin Yu ay kasing lamig ng yelo.
Hinugot niya ang itim na saber sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihan ng Annihilation Rules ay umabot sa itim na saber. Sa isang iglap, ang itim na saber ay tila nakakuha ng tonic at isang mapanirang kapangyarihan na maaaring sumunog sa langit na ibinubuga. Tumigil ka. Sa isang mahigpit na sigaw, dumating ang isa, dalawa, at tatlong figure sa harap ni Chinyu. Pagkatapos nito, maraming magsasaka ang dumating sa isang iglap. Chinyu, hindi ba ito pagkakaunawaan? Maaari mo bang bigyan ng respeto ang pamilya ko, Ji? Kumunat ang noo ni Jiao. Sige. Bahagyang ngumiti si Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat kay Jiao, ang banal na anak ng pamilya Ji. Boom! Sa isang partikular na espasyo, biglang sumabog ang saber chi na maaaring sirain ang mundo. Ang isang napakalaking itim na apoy na tila kayang sirain ang mundo ay nagninangas, at ang isang tao ay maaaring hindi malinaw na marinig ang kahabag-habag na sigaw ng mga tao. Anong magandang saber? Kahit nadala nito ang kapangyarihan ng paglipol, ang saber chi ay halos walang tunog. Itatago ko itong saber. Chinyu, sa purgatorio, hindi ka inatake ng pamilya ko, Ji. Ngayon, sa lugar na ito na napagkasunduan na natin, muli mong sinira ang kasunduan. Ibig mo ba talagang maging mortal na kaaway ng siyam na dakilang maharlikang pamilya ko? Si Jiao, na kumunat ang kanyang mga kilay, ay tila hindi nasisiyahan. Shut the F-sick up. Bakit hindi ka lumabas at sinabing misunderstanding noong sneak attack kanina lang? After the fight, you came out and pretended to be a good person. You've f***ing done all the acting in the world. Isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa mukha ni Jiao, ngunit mabilis niya itong itinago. Binaliwala ni Changmang ang paggalang sa banal na anak. Muntik nang makapasok ang daliri niya sa ilong niya. Hindi ko inaasahan na dadaan ka sa tunay na santo at lilito dito. Hindi pinansin ni Chinyu si Jiao at tumingin kay Saintess Gu. Matagal-tagal na rin noong huli silang nagkita. Nagpakita pa rin ng mas malakas na celestial aura si Gu Xianyo. Hindi alam kung anong pamamaraan ng daw ang kanyang nilinang. Sa isang sulyap, malabo lang niyang nakikita ang mukha nito. Long time no see, Chinyu. Noon, itinaboy ka palabas ng Holy Region, at akala ko hindi na kita makikita. Hindi ko inaasahan na makikita kita muli pagkatapos ng 100 taon. Ang lugar na ito ay kung saan naruroon ang aking kapalaran, at hindi mo ako kaaway. Bahagyang yumoko si Gu Xianyo kay Chinyu. Ibinalik ni Chinyu ang busog. Tumingin siya kay Jiao at nakita niya ang isang babaeng nakapula na may malamig na ekspresyon. Siya ay tila kapatid ni Jiao, si Ji Chanyo. Nakita niya ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Jiyu noon at nakilala niya ang taong ito. Sa paggalaw ng kanyang katawan, diretsyong umalis si Jiao na may malamig na mukha. Umalis na rin yung iba. Mukhang walang intensyon si Saintess Gu na humabol. Ngumiti siya at nawala sa kinatatayuan. Tinitigan ni Jiyuye si Chinyu at nagpakita ng kakaibang ngiti. Tapusin mo na ang kailangan mong gawin at umalis sa lugar na ito dali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras at umalis. Umalis sila ng ganito lang. Medyo natulala si Changmang. Akala niya ay magkakaroon ng matinding labanan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi inaasahang umalis ng ganito. Ito ang nagparamdam sa kanya na parang wala siyang magagamit na lakas. That little girl is so strange. Ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng panlalamig nung tinitigan niya kami kanina. Tinitigan ni Juwo ang likod ng batang babae at napakamot sa ulo. Sa personalidad ni Juwo, ito ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng ganito. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang banal na anak ng pamilya Ji at ang kanyang kapatid na babae, ang itim na saber, ang nagwasak sa sarili na si Qingyang, ang taong kara-rating lang, ang tatlong magsasaka sa Tribulation Transcending Stage, at ang santo ng pamilya Go.
Ang Imperial Palace na ito ay tila may ilang mga lihim. Kung hindi, ang Imperial Palace ng isang humihinang maharlikang pamilya ay talagang hindi sulit na magkaroon ng napakaraming makapangyarihang tao na nagbabantay dito. Anyway, ingat ka. Si Qin Yu ay lumutang sa hangin at nagmamadaling pumunta sa gitna. Ito ay orihinal na isang simpleng bagay, ngunit pagkatapos ng napakaraming pagbabago, ang mga bagay ay biglang naging kakaiba at komplikado. Ang malungkot na mata ni Qin Yu ay nagmamasid sa buong daan, ngunit tila wala itong napansin na kakaiba. Kaya lang ang marangal at maringal na aura mula sa nakaraan ay nagdadala na ngayon ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na kapaligiran. Kabanata 2407, Malamig na Palasyo. Maraming magsasaka ang tila nagtatago dito. Gayunpaman, parang nakatanggap sila ng mga order, walang dumating para pigilan si Qin Yu. Habang sumusulong, naramdaman ni Qin Yu ang isang napakalungkot na panloob na chi. Bahagyang sumimangot si Qin Yu at diretsyong pumasok. Tila ang malamig na palasyo kung saan pinananatili ng emperador ang kanyang mga asawa. Ang mga asawang babae na nakagawa ng mga krimen ay magsisisi dito, at ang ilan ay hindi na makaalis habang buhay. Si Juwo ay nakipag-ugnayan sa mga tao ng Great Xia Royal Family noong nakaraan, kaya't nagkaroon siya ng magaspang na pag-unawa sa sitwasyon. Hindi ito pinansin ni Qin Yu. Sa kasalukuyang kapangyarihan niya ng kaluluwa, nanlamig pa rin siya, na medyo kakaiba. Biglang may sumigaw mula sa gilid ng balon. Umiiyak sa tabi ng balon ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na hangin. Girl, okay ka lang ba? Lumapit si Chang Mang at nagtanong sa mahinang boses. Lumingon ang babae, at ang bulok niyang mukha ay tumitig kay Chang Mang. Napangiti ang mga sulok ng labi niya, at isang paos na boses ang lumabas sa bibig niya. Nilalamig na ako. Oh my God! Isa itong multo. Nagpakawala si Chang Mang ng isang lobo na umungol, ang kanyang mga binti ay desperadong umapak sa lupa. Sa sobrang takot ay muntik na siyang maiihi. Baka sa mukha ng babaeng nakasuot ng pulang damit ang nakakatakot na ekspresyon habang siya ay agad na nag-transform sa isang bahid ng pulang ilaw at bumangga kay Chang Mang. Sa sandaling ito, si Chang Mang ay bumalik sa kanyang katinoan at hinampas ang kanyang palad. Gayunpaman, ang babaeng ito ay agad na tumusok sa kanyang palad at pagkatapos ay sa katawan ni Chang Mang. Sa isang iglap, ang panloob na chi ni Chang Mang ay hamina ng husto. Gayunpaman, tila namumulaklak ang panloob na chi ng babae. Pulang-pula ang kanyang damit na pulang dugo na tila tumutulo ang dugo. Mukhang may espiritu ang babaeng ito. Hindi ko siya mahahawakan. Umungol si Chang Mang. Bagamat hindi pa niya naabot ang Tribulation Transcending Stage, isang hakbang na lang siya mula rito. Kasama ng kanyang likas na banal na katawan, hindi siya agad-agad matatalo kapag kaharap ang Tribulation Transcending Stage Cultivator. Gayunpaman, wala siyang magawa sa babaeng ito na may pulang damit. Biglang itinuro ni Juwo ang kanyang daliri. Ang daliri na may dalang bakas ng apoy ng vermilion bird ay agad na tumusok sa babaeng nakasuot ng pulang damit. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan niya. Ngunit halos sabay-sabay na umihip ang malamig na hangin na dumaan sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng mga kaluskos, maraming maids at concubine ng palasyo ang lumitaw sa kanilang paligid. Katatapos lang magbihis ng ilang kasambahay, ang iba ay umiigib ng tubig sa balon, at mas marami pang mga batang babae ang umiiyak sa kanilang mga silid. Ang labis na sama ng loob ay agad na bumalot sa buong malamig na palasyo. Sa himpapawid, ang nakikitang mga patak ng tubig ay nagkristal, bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga bulaklak ng yelo ang tumubo. Ang sobrang lamig ng kaluluwa ay halos magpalamig sa mga kaluluwa ni Qin Yu at ng iba pa. Boom!
Ang Golden Divine Sense figurine sa dagat ng kamalayan ni Chin Yu ay biglang bumukas ang mga mata nito, at isang gintong soul-shattering golden radiance ang biglang nalazlaz. Sa isang iglap, humiyaw ang halos 20 mapaghiganti na mga kaluluwa bago naging ambon at naglaho. Tara na. Pagkatapos ng pag-atake, hinayla ni Chin Yu sina Juwo at Changmang at agad na nawala sa lugar. Sa likuran nila, hinabol sila ng mapaghiganting espiritu. Ang nakakakilabot na hinanakit nito ay parang dagat, gustong hilahin ang kanilang mga kaluluwa sa dagat ng hinanakit. Sayaw ng ibong vermilion. Napuno ng galit ang mukha ni Juwo. Ang kanyang kamao ay sumuntok pababa, at ang hindi mabilang na mga apoy ng bituin ay agad na pumutok kasama ng kanyang kamao. Ang mapaghiganti na mga espiritu ay tila nakilala ang kanilang mga kaaway habang sila ay nagpakawala ng kahabag-habag na mga alulong. Sinamantala ni Chin Yu ang agwat na ito, desididong umalis sa lugar na ito. May mali sa mga mapaghiganting espiritong ito. Kahit napatayin natin sila, nananatili ang sama ng loob dito, at hindi sila makakatakas sa Imperial Palace. Tumingin si Chin Yu sa malamig na palasyo, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Napansin ko rin na masyadong nakakatakot ang umaapaw na sama ng loob sa palasyo. Sa ilalim ng sama ng loob na ito, malamang na may mas malalakas na espiritong mapaghiganti. Kailangan nating mahanap agad ang pinanggalingan. Kung hindi, tayo ay magdaranas ng mga pinsala kapag pinalibutan tayo ng mga mapaghiganting espiritong ito, kahit na makatakas tayo. Mataimtim na sabi ni Juwo. Ang soul-shattering golden radiance ni Chin Yu ay maaari lamang pumatay ng 10-10 mapaghiganti na kaluluwa, ngunit ang mapaghiganti na mga kaluluwa dito ay hindi lamang 10 at 100 at 1,000. Maging si Chin Yu ay maaaring hindi makayanan kung aatakehin sila ng mga mapaghiganti na espiritong ito. Mukhang hindi nagkataon lang ang pagkalipol ng Great Xia Royal Family. Ito ay ang paggawa ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Si Chin Yu ay may malabong ideya, at ang kanyang mga mata ay malamig. Ang pilak na divine eye sa kanyang noo ay biglang nagbago. Sa mga gintong mag-aaral, nakakita siya ng ibang mundo. Maraming lumalagong sama ng loob ang nabuklod sa Imperial Palace. Sa sandaling ito, isang hindi nakikitang patong ng kapangyarihan ang nakapalibot sa palasyo. Ang mga mapaghiganti na espiritong iyon na gustong tumakas ay agad na magiging abo kapag nakipag-ugnayan sila sa kapangyarihang iyon. Ang enerhiya mula sa kanilang pagkamatay ay muling kakalat sa palasyo, na magsisilang ng mga bagong mapaghiganting espiritu. Ipinikit ni Chin Yu ang kanyang pangalawang antas na mga divine na mata. Sa isang iglap, agad siyang nakarating sa pinanggalingan. Ancestral Temple. Ito ang libingan ng mga ninuno ng Great Xia Royal Family. Tumingin si Juwo sa napakalaking templo, at isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Mas matindi pa ang sama ng loob dito, kahit 10 beses pa sa malamig na palasyo. Meron talagang malansa. Biglang pumasok si Chin Yu sa Ancestral Temple. Sa isang iglap, isang malamig na sama ng loob ang sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan. Bawat segundong nakatayo siya roon ay kumakain ng malaking halaga ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa harap niya ay isang napakalaking espasyo na puno ng amoy ng putik. May mga katanji tanging eskultura ng bato sa mga haligi. Ang lahat ng mga katanji tanging pattern sa bubong at mga dingding ng palasyo ay nagsasabi sa kataim-taiman ng lugar na ito. Daan-daang mga spirit tablet ang inilagay sa kaliwa at kanang gilid ng mesa. Ito ang lahat ng mga ninuno ng Great Xia Royal Family. Noon, ang Great Xia Royal Family ay maaaring magtatag ng isang dinastiya, at ang kapangyarihan nito ay masasabing ang pinuno ng mundo. Sinong mag-aakala na ngayon, ang prinsipe na lang at ang kanyang kadugo ang natitira? Gayunpaman, hindi napansin ni Chin Yu ang panloob na chi na dati nang naintindihan ng malungkot na banal na mata. May tinatago siguro dito.
Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Break. Kumalat muli ang walang katapusang gininto ang liwanag mula sa mapanglon na banal na mata sa kanyang noo. Sa sandaling ito, ang mundo sa harap niya ay biglang naging nagbabala. Sa templo, hindi mabilang na maliliit na multo na may malakas na internal chi ang naglalaro sa paligid. Napuno ng bulok at masasamang internal chi ang buong espasyo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Chinyu ang napakalaking multo na chi. Ang buong templo ay kinaagnasan ng makamulto na chi. Daan-daang salamin ang nakasabit sa itaas. At may lumabas na mukha ng babae sa bawat salamin. Ang iba ay kakaibang tumatawa. Ang iba ay nagdidikit ng mga bulaklak. Ang iba ay gumagamit ng kutsilyo para saktan ang kanilang mga mukha. At ang iba ay kalmado. At isang kakaibang espada ang lumulutang sa itaas ng templo. Ang espada ay tila walang pisikal na katawan, at ang hilt ay gawa sa isang panakot. Isang kakaibang wind chime ang itinali sa hawakan ng espada at sa katawan. Kahit na naranasan ni Chinyu ang hindi mabilang na paghihirap at hamon, ang eksenang nauna sa kanya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Ito ba ang FX King Palace o ang Netherworld? Namamanhid ang anit ni Chinyu. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang espasyo. Kabanata 2408, Pagpuksa sa Pamilya. Saber ng paglipol. Halos agad na pinutol ni Chinyu ang kanyang saber. Chinyu, she asterisk T, ako ito. Isang pamilyar na boses ang tumunog, at biglang lumitaw sa tabi niya ang isang mukhang malaswang malaking mukha. Ang kanyang bibig ay may amoy pa ng chives. Sumabog ang itim na saber sa kinaroroonan ng lalaking may bigot ngunit nabigong magpakawala ng kapangyarihan. Parang pinigilan ito ng kung ano-ano na parang nagsindi lang ng posporo. Lalaking may bigot, bakit ka nandito? Ganyan din sana ang itatanong ko sayo. Iritadong sabi ng lalaking may bigot. Sabihin mo dali, may alam ka ba? Nandito rin si Saintess Gu. Sisigaw ako kapag hindi mo sinabi. Sinabunutan ni Chinyu ang kanyang bigot. Talagang may kakaiba kung nasaan ang lalaking ito. Ang kanyang ilong ay mas sensitibo pa kaysa sa isang aso. Shut up. The reason I'm here is to remind you. Nanginginig ang lalaking may bigot nang marinig niyang binanggit niya si Saintess Gu, ngunit agad na naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang bagay na itinatag ng pamilya G matagal na ang nakalipas. Ang espada na nakasabit sa templong ito ay isang sinaunang makamulto na espada. Ang napakasamang Scarecrow Sword Hilt, ang Soul Summoning Wind Chime sa loob ng hilt, at ang Talam, isang fragment ng buto ng kataas-taasang Emperor Fengder ng Ghost Realm, ay lahat ng ito ay napakasama mula noong 10 taon na ang nakakatakot na salita. Mula noon, ang buong Great Xia Royal Family ay tila nasumpa hindi lamang ang lakas ng mga inapo ng Royal Family, ngunit ang bilang ng kanilang mga inapo ay bumaba rin. Ang lalaking may bigot ay tila nag-imbestiga ng maraming sikreto. Di man it. Mariin na ikinuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao, gumawa ng pumipitik na tunog. May mga hinala siya noong kausap niya ang prinsipe noon. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay nasa reversion void stage lamang sa oras na iyon, kaya hindi niya lubos maisip ang mga sitwasyong ito. Ang Ultimate Yin at Ultimate Yang ay dalawang sukdulan. Ang chi ng imperial na landas ay ang chi ng Ultimate Yang, habang ang makamulto na espadang ito ay may chi ng Ultimate Yin. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkakasundo ng chi ni Yin at Yang maaaring ang makamulto na espada ay ganap na pinagsama sa isa. Kapag ang makamulto na espada ay nabuo, malamang na ang pamilya G sa Holy Number 1 na rehiyon. Ngumisi ang lalaking may bigot at sinabing, para sa kapakanan ng kanilang makasariling interes, sinira nila ang isang buong pamilya. Ang pamilyang G na ito ay tunay na walang awa. Ang mga mapaghiganti na espiritong iyon ay maaaring hindi makatakas mula sa Imperial Palace dahil sa makamulto na espada.
Kumunat ang noo ni Chiang Mang at sinabing, kung ikukumpara sa lahi ng halimaw, ang mga pamamaraang ito ay mas mabisyo. Sa mga tao sa Great Xia Royal Family, halos 500,000 ang may pinakamaraming enerhiya ng mga bangkay. Ang makamulto na espadang ito ay sumipsip ng panloob na chi ng maharlikang pamilya, at ang sumpa sa espada ay nakaapekto sa mga tao nito. Sa huli, ang buong pamilya ng hari ay ganap na nalipol. Qin Yu, umalis na tayo. Kung naniniwala ka sa akin, umalis ka na sa lugar na ito. Kahit ako ay hindi nangangahas na magkaroon ng anumang mga disenyo sa makamulto na espadang ito. Nandito ako pangunahin upang pinuhin ang isang bagay. Natatakot ako na nasa panganib ako kapag natuklasan ako ng batang iyon. Hindi ka dapat madala. Ilang henerasyon ng pamilyang Ji ang nagtakda nito. Sabi ng lalaking may bigot kay Qin Yu na may tame time na ekspresyon. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Di man. May darating. Sa isang swoosh, nawala ang lalaking may bigot. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang pinto ng templo. Sa pintuan, dahan-daang itinulak ng dalawang figure. Isang malaki at ang isa pang maliit, ang pinto at pumasok. Sila ay sina Jiao, Ji Yuya, at ang tatlong Supreme Elder ng pamilya Ji. Bakit kailangan mong pilitin akong patayin para sa isang bagay na walang kinalaman sa iyo? Marahan na ba antong hininga si Jiao? Wala itong kinalaman sa akin. Ang iyong pamilya ni Ji ay nilipol ang mahigit 500,000 mapaghiganti na mga kaluluwa mula sa Great Xia Royal Family. Kaya ba ng iyong pamilyang Ji ang dugong utang na ito? Rano Beta S. Tinitigan ni Qin Yu ang maselang mukha na iyon. Hindi niya maintindihan kung paano mananatiling kalmado si Jiao kapag sinabi niya ang mga salitang iyon. Ang langit at lupa ay walang malasakit sa lahat ng nilalang, tinatrato sila na parang mga asong dayami. Ang mga nasa landas ng paglilinang ay nasa isang nag-iisang kalsada, at ito ay buhay o kamatayan. Ang landas ng langit ay maaaring pumatay ng bilyon-bilyong nabubuhay na nilalang sa isang pag-iisip. Tanging ang mga makapangyarihan ang may higit na awtoridad, mahinang sabi ni Jiao. Naisip ni Qin Yu ang mga mata ng prinsipe na nanatiling bukas nang siya ay namatay na may hinaing. Ang mga tao ng Great Xia Royal Family ay dapat na mawalan ng pag-asa. Hindi mabilang na mga tao ang isinumpa, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkagulo. Ang kanilang buhay ay patuloy na nilalamon ng makamulto na tibak na ito. Tumahimik ka. Ang kapangyarihan ng paglipol ay biglang bumangon sa itim na saber, at muli itong pinutol ni Qin Yu. Gayunpaman, hindi man lang ito nilinggan ni Jiao. Katulad ng dati, biglang nawala ang pagsabog ng enerhiya na iyon. Walang ekspresyon ang isa sa mga Supreme Elder. Naglabas siya ng bote ng jade at itinapon sa lupa. Biglang may umalangaw-ngaw. Isang baluktot at halos malinaw na kaluluwa ang nagpupumiglas ng husto, na nagpakawala ng isang matinis na sigaw. Kamahalan. Hindi sinasadyang sumigaw si Qin Yu. Malinaw na iyon ang namatay na prinsipe. Kapag namatay ang isang tao, ang kanilang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay tiyak na mawawala. Ang lahat ng kanilang kamalayan ay babalik sa Ghost Realm at muling papasok sa reincarnation cycle. Ngunit ang pamilya Ji ay gumamit ng ilang paraan upang sirain ang kombensyon na ito sa sandaling ito. Biglang, ang buong Imperial Palace ay napuno ng malungkot na iyak. Tila tinawag ang mga mapaghiganti na espiritu sa labas. Ang hindi mabilang na mga nagdamdam na kaluluwa ay lumundag sa makamulto na espada na parang bagyo, at isang makapal na berdeng ilaw ang lumitaw sa makamulto na espada. Ang matinding lamig na iyon ay tila gustong palamigan ang kaluluwa ni Qin Yu sa yelo na tatagal ng 10,000 taon. Ang kaluluwa na pumasok sa makamulto na espada ay nagpakawala ng napakadilim na sigaw na para bang dumanas ito ng matinding pagpapahirap.
Ang imperial na aura ng Great Xia Royal Family ay tuluyan ng naakit sa masamang mata. Ngayon ang araw ng malaking kasaganaan para sa aming pamilyang G. Pagkatapos ng pagsisikap ng aming mga pinuno ng pamilya ng 3 henerasyon, sa wakas ay natapos na namin ang gawaing ito. Bakas sa mukha ni Jiao ang kabaliwan, at tumawa siya ng malakas sa langit. Pinatay mo rin ang anak ng prinsipe. Isa lamang itong espiritual na bato. Kahit na mayroon tayong walang katapusang espiritual na bundok, hindi ito maihahambing sa isang sulok ng makamulto na espada. Mula nang makuha ng aking pamilyang G ang buto ni Emperor Fengdo noong sinaunang panahon, pinaplano na natin ito. Sa aura ng maharlikang pamilya, sa wakas ay napino na natin ang makamulto na espadang ito. Tinitigan ni Jiao ang makamulto na espada sa hangin na may nakakatuwang ekspresyon. Habang ang kaluluwa ng prinsipe ay pumasok sa makamulto na espada na lumulutang sa hangin, sunod-sunod na lumitaw ang mga pattern dito. Ang hilt ng espada, ang katawan, at ang soul summoning bell ay pinagsama-sama. Isang malungkot na tili ang pinakawalan ng panakot. Parang tao talaga ang tibok ng puso nito. Naramdaman ni Chinyu ang pagtibok ng kanyang kaluluwa kasabay ng tibok ng puso ng panakot. Chinyu, ang makamulto na espada ay nakamit ang dakilang tagumpay ngayon. Noong una ay ayaw kong makaakit ng labis na atensyon at palayain ka. Ngunit dahil nililigawan mo si kamatayan, ikaw ang unang sakripisyo para sa espadang ito. Tumawa ng baliw si Jiao. Idiot. 9 Thunder Gods Thunder Technique. Ang katawan ni Chinyu ay lumutang pataas, at ang pinakakakilakilabot na banal na kidlat ay tumama. Pagkatapos ng kidlat, sa wakas ay tumama ito kay Jiao. Gayunpaman, tila naapektuhan ito ng makamulto na espada, at ang kapangyarihan ng banal na kidlat ay lubhang nabawasan. Huwag mong hayaang kunin niya ang makamulto na espada. Sigaw ni Chinyu. Agad na nagmadaling lumabas sina Juwo, Changmang, at Elder Guai. Gumalaw ang 3 Supreme Elder sa likod ni Jiao at inatake sila. Sa gitna ng pagyanig ng langit at lupa, ang 3 Tribulation Transcending Stage Cultivator ay sumalakay ng buong lakas. Magwala ka. Somero Realm. Biglang isinuot ni Chinyu ang singsing ng Somero sa kanyang braso, at ang kapangyarihan ng mundo sa kanyang kamao ay biglang sumabog. Sa isang iglap, ang 3 Tribulation Transcending Stage Cultivator ay nagdure ng dugo at umatras. Nahulog sila sa lupa, at hindi alam ang kanilang kapalaran. Kabanata 2409, Mo-Kei. Ang 3 taong ito ay mga Supreme Elders of Tribulation First Level in Rules of Heaven and Earth. Sa kasalukuyang pisikal na katawan ni Chinyu at sa kapangyarihan ng mundo ng Somero Ring, ang kapangyarihang pumutok ay umabot na sa Soul Statue. Nang ilabas niya ang suntok na ito, natahimik ang lahat ng naroroon. Bagamat narinig na nila ang mga tagumpay ni Chinyu sa labanan, iba ang pakiramdam na makita ito sa kanilang sarili. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi nagpahinga kahit kaunti. Sa madaling umiwas ng lalaking may bigot, hindi siya tatakbo ng ganoon kabilis kung nandito lang ang 3 taong ito. Chinyu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bilisan mo at umalis ka. Kung hindi ka aalis ngayon, sasama ka sa iyong mga kaibigan para pakainin ang masamang mata na ito. Binuksan ni Jiao ang isa pang bote na nakaharap kay Chinyu ang likod. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng kaluluwa ng isang sanggol. Pumasok ito sa makamulto na espada. Iyon ang huling sanggol ng prinsipe ng dakilang Xia, ang ina po ng prinsipe. Sinabi ng mga magsasaka ng pamilyang Yao sa Peach Blossom Island na ang ina po ng prinsipe ay ipinadala sa pamilya ni, ngunit tila kinuha siya ng pamilya G para pakainin ang makamulto na espada. Chinyu, gawin mo ang sinabi. Si Saintess Go, sa di kalayuan, ay marahang umiling. F-sick ka. Galit na galit si Changmang.
Ang kanyang katawan ay parang kanyan habang sumusugod siya patungo kay Jiao. Ang katawan ni Juwo ay tila nasusunog sa apoy. Bakas ng pulang ilaw na hindi matingnan ng diretsyo ng mga tao ang lumabas mula sa mga butas ng balat niya. Isang nakakatakot na mataas na temperatura ang lumabas sa kanyang katawan, at sa isang iglap, tila itinaboy nito ang karamihan sa madilim na malamig na hangin. Ingat! Biglang sumigaw si Qin Yu para pigilan sina Changmang at Juwo. Gumalaw si Ji Yuya, lumundag at lumukso. Ang kanyang banal na pakiramdam ay naging tense. Naghahanda si Jiao na kunin ang makamulto na espadang masamang mata, kaya 3 tao lamang ang kanyang natagpuan. Sila ang lalaking may bigot, si Saint Tesgo, at si Ji Yuya, ang kapatid ni Jiao. Bagamat ang maliit na batang babae na ito ay nasa tuktok ng tunay na santo, si Jiao ay dapat may mga dahilan kung bakit siya napakalmado. Hehe. Ang magkabilang binti niya ay lumundag at lumundag habang ang 2 pigtails niya sa mukha ay umuusad. Gayunpaman, ang kanyang mga binti ay napakatigas at mukhang kakaiba. Mo Kei, lumabas ka at makipaglaro sa akin. Tumitig ang maliit na batang babae sa dilim, at isang papay na babae na nakasuot ng pula na katulad niya ay tumalon. Mahaba ang buhok ng manika, ngunit may bitek sa gitna. Patuloy ang pag-agos ng dugo na parang totoong tao, Ranay Rabetay. May hawak na sukli at salamin ang puppet sa magkabilang kamay nito. Ang salamin ay medyo kamukha ng mga nakasabit sa bubong. Malabo. Tila naamoy ni Qin Yu ang napakalaking sinaunang amoy na gawa sa kahoy nang lumitaw ang papay. Sa paglitaw ng ilang bagay na ito, ang mga bugzo ng malamig na hangin ay patuloy na humampod sa buong kalawakan. Si Qin Yu at ang iba ay nakarinig ng nakakatakot na alulong sa kanilang mga tainga. Tila sigaw mula sa ibang espasyo. Oh my God, may goosebumps ako. Hindi maiwasang manginig ang katawan ni Juwo. Siya ay walang takot at matapang, ngunit ang eksena sa harap niya ay talagang nakakatakot. Mag-ingat. Ang pamilya Ji ang may pinakasinaunang angkan sa mga sinaunang aristokratikong pamilya. Palagi silang mababa, bihirang makita sa mga mata ng mga magsasaka. Gayunpaman, sa tuwing sila ay lilito, ang kanilang mga intensyon ay hindi kapani-pani walang makabuluhan. Bukod dito, ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilya Ji ay tila may mga pamamaraan ng sinaunang sorcerer lineage ng pamilyang Ji ng mga espiritual na rehiyon. Si Jiyo, sa Sumero Ring, ay nagpaalala sa lahat. Biglang sumugod ang puppet kay Qin Yu at sa iba pa. Mo Kei, bakit hindi mo na ako pinaglalaruan? Galit ako. Galit ako. Galit ako. Galit ako. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, parang ungol ng leon ang tumutunog sa kanilang mga kaluluwa. Agad na namula ang mga mukha ni na Juwo at Changmang. Ang dagandong ay tila nasaktan sila. Bakas sa mukha ni Ji Yuya ang masamang ekspresyon. Sa isang iglap, nawala ang hitsura ng kaibig-ibig na babae at napalitan ng mga kulot na katangian na tila demonyo. Bahagyang namumulaklak ang pulang ilaw sa kanyang mga mata, at biglang naramdaman ni Qin Yu ang kanyang katawan na nanlamig. Ang kanyang katawan ay tila nakagapos, at ang sirkulasyon ng kanyang kaluluwa at magulong kapangyarihan ay naharang. Mabahong brat, huwag kang mayabang. Napaungol sa galit si Changmang habang itinutulak niya ang kanyang palad ng walang hanggan na lakas. Gayunpaman, ang enerhiya ng palad ay nawala sa kalagitnaan ng hangin. Ang espasyo ay tila nasa ilalim ng impluwensya ng masamang mata ng makamulto na espada, at ang lahat ng espiritual na enerhiya ay hindi maaaring magbago. Sayaw ng ibong vermilion. Sa dagat ng kamalayan ni Juwo, 100 o higit pang mga vermilion bird ang sumugod palabas. Agad nilang tinakpan si Ji Yuya at nahulog na parang diwata na nagkakalat ng mga bulaklak. Hehe, susunduan kita. Nakakainis na charm. Kumilo si Ji Yuya na parang hindi niya nakita ang pag-atake ni Juwo.
Naglabas siya ng pilak na karayom at mabangis na tinusok ang Papay. Sa isang iglap, ang mukha ni Juwo ay agad na namula, at nagluwa siya ng malaking subo ng itim na dugo. Nakakainis na charm. Lumingon muli ang mga estudyante ni Ji Yuya kay Chang Mang. Sa kabila ng kanyang banal na katawan, si Chang Mang ay hindi makatayo sa isang iglap, at ang kanyang kaluluwa ay lubhang nasugatan. Nakakawasak na kaluluwa ng gintong ningning. Isang nakakapasong gintong liwanag ang biglang tumama kay Ji Yuya. Gayunpaman, bago maabot ng gintong liwanag si Ji Yuya, naputol ito sa hindi mabilang na maliliit na kapangyarihan ng banal na kahulugan. Halos hindi nakakapinsala ng dam-apo ito sa katawan ni Ji Yuya. Ang ikalawang antas ay malungkot na banal na mata. Biglang bumukas ang malungkot na banal na mata ni Qin Yu. Sa gininto ang mundo, ang makapal na nakaimpake na pulang sinulid sa harap ng mga mata ay lumabas mula sa ulo ng pulang Papay. Ang kabilang dulo ng pulang sinulid ay konektado sa Qin Yu, Juwo, at Chang Mang. Ang lahat ng mga pag-atake na dam-apo sa Papay ay agad na ipapasa sa kanila. Ang banal na sentido ni Qin Yu ay naglaslas muli ng isang espada, tina-target ang mga pulang sinulid sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang mga sinulid na ito ay abnormal na matigas, at hindi niya masira ang mga ito kahit na sa pamamagitan ng slash. Hihihi. Nakakainis na charm. Sa isa pang sundot, naramdaman ni Qin Yu na ang dagat ng kanyang kamalayan ay sumabog ng malakas. Isang malalim na sugat ang agad na lumitaw sa dagat ng kanyang kamalayan. Mula sa butas ng karayom, kumalat at sumanib sa dagat ng kanyang kamalayan ang isang itim na parang sinulid na may lason na sangkap. Hinampas ng sunod-sunod na alon ng matinding pagkahilo ang dagat ng kanyang kamalayan. Malubhang lason ng kaluluwa. Napakagat si Qin Yu sa kanyang dila, at isang maliwanag na liwanag ang lumabas sa kanyang noo. Ang South Spirit Bead ay sumabog sa lakas. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay sumikip sa sukdulan at lumundag sa gintong figurein. Ang soul-shattering golden radiance, 10 ulit na mas malaki, ay muling nalaslas. Kahit na hindi nito pinutol ang mga kakaibang pulang sinulid na iyon, sa wakas ay nakarating ito sa harap ni Ji Yuya sa pagkakataong ito. Mo Kei, halika na dali. Hindi ako magagalit basta babalik ka. Si Mo Kei, na nakayuko ang ulo, ay agad na bumalik sa itaas ni Ji Yuya. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Pilit niyang kinokontrol ang gintong saber upang baguhin ang direksyon nito, at dumaan ito sa ulo ni Mo Kei. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ng kaluluwa ang sumabog, at si Qin Yu ay bumuhos sa malamig na pawis. Kung ang slash na ito ay dam-apo kay Mo Kei, maaaring hindi pa siya makatayo ngayon. Ang mayaman kong asawa, 2,410 pincer attack. Ano ang dapat nating gawin? Elder Guai, napag-aralan mo na ba ang mga pamamaraan ng tribo ng mangkukulam? Mayroon bang anumang paraan upang masira ang disgusting charm technique na ito? Nanginginig ang katawan ni Jiyo. Mamamatay silang lahat kapag natalo si Qin Yu. Mahirap pumutok. Ang disgusting charm technique ay ang core ng Sorcerer tribe. Ang pinakaunang gumamit ng paraang ito ay si Haring Zhou ng Shang. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang target, mga Diyos sa langit. Minsan ay gumawa ng Papay si Haring Zhou, na sinasabing ito ay isang makalangit na Diyos. Ininsulto at binaril niya ito, tinawag itong, shooting the heavens. Ang maliit na batang babae ay hindi inaasahang pinagkadalubhasaan ang diskarteng ito. Si Elder Guai ay mukhang solemna. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Tribulation First Level ni Qin Yu ay halos walang magawa laban sa batang babaeng ito. Sorcery Domain. Tumangala si Ji Yuya sa langit. Ang kanyang mga estudyante ay parang mga parol. Isang layer ng mahinang nakikitang kapangyarihan ng domain ang biglang tumakip kay Qin Yu mula sa katawan ng Papay. Sa isang iglap,
Ang pulang ilaw ay napakaliwanag. Sa dagat ng kamalayan ni Chinyu, bigla siyang nakaramdam ng kapangyarihang ilang beses na mas malakas na tumusok sa kanyang banal na sentido. Mas maraming pulang sinulid ang konektado sa kanyang kaluluwa. Mo Kei, ang pangit mo. Bilasan mo magbihis. Ang mukha ng Pape ay puno ng dugo mula sa tuktok ng ulo nito sa sandaling ito. Mukha itong demonyong galing sa impyerno. Hinawakan ni Mo Kei ang salamin at ang sukli gamit ang isang kamay, sinusuklay ang kanyang buhok. Sa isang iglap, ang puwang sa paligid ng Pape ay bumukas, at isang maliit na pabilog na espasyo ang bumukas na parang pinto. Ang matinding maitim na enerhiya ay pumasok, at daan-daang espiritu ang sumugod at pinalibutan ang Pape. Ang mga mukha ng daan-daang espiritu ay napakaputla na halos maaninag ang mga ito. May kakaiba silang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang nakatitig sila kay Chinyu kasama si Mo Kei. Kasabay ng nagninangas na pulang ilaw ng domain, maging si Saintes Go ay nagmukhang mapula at paulit-ulit na umatras. Isang alon ang humampas sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Naramdaman niya ang isang napakalaking kawit na bakal na lumitaw sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang bakal na kawit ay malalim na nakakabit sa kanyang kaluluwa, at 9 na malalaking sugat ang lumitaw. Muling naglabasan ng hindi mabilang na itim na ambon mula sa sugat. Kung titignan, isa talaga itong parasite na kasing laki ng gadfly. Ang mukha ni Chinyu ay natatakpan ng nakikitang itim na enerhiya. Ang panloob na chi ng kanyang soul aura ay biglang bumaba ng mabilis, at iniluwa niya ang isang subo ng napakaitim na dugo. Sa dugong iniluwa niya, unti-unting namimilipit ang hindi mabilang na mga parasito. Ito talaga ang sukli ng buto ng tao at ang salamin ng masamang espiritu. Ang dalawang bagay na ito ay 2 sa 9 na dakilang saint weapons ng ninuno ng sorcery. Noong Nolipol ang sinaunang ninuno ng sorcery, sabay silang nawala. Hindi ko inaasahan na nakuha sila ng pamilya G. May problema ngayon si Chinyu. May solusyon ka ba? Ang lalaking may bigot ay tumayo sa tabi ni Saintes Go at nagtanong na may tame time na ekspresyon. Wala rin akong solusyon. Pumunta ako dito dahil natuklasan ng Holy Lord ng pamilya Go ang isang bagay na itinakda ng pamilya G at hiniling niya sa akin na pumunta dito para makakuha ng ilang benepisyo. Hindi ko alam na sa huli ay naabsorb ng pamilya G ang lahat ng bloodline at kaluluwa ng royal family para pinuhin ang makamulto na espada na masamang mata. Ngumiti ng mapait si Saintes Go. Iniisip niya kung dapat na ba siyang umatras ngayon. Kung hindi, kung namatay si Chinyu, turn na niya. Wang Fang, gamitin ang pinakamalakas na forma sayon para pigilan ang bangkay ng Immortal Emperor para tulungan akong bumili ng oras. Gusto kong gamitin ang kabaong. Biglang nalipat ang boses ni Chinyu sa Somero Ring. Huwag, kuya. Ang bangkay ng Immortal Emperor. Namumula ang mukha ni Wang Fang. Lahat. Humanda kayo. Lalabas na tayo. Malakas na inaliw ni Elder Guai ang lahat. Pumasok si Chinyu sa singsing ng Somero at sinipa ang takip ng kabaong. Pagkatapos ay binuhat niya ang kabaong palabas ng singsing ng Somero gamit ang 2 kamay. Pagkatapos nito, ibinuhos niya rito ang magulong chi, at nagsimulang umikot ang kabaong. Isang malaking halaga ng makamulto na chi ang biglang lumabas mula rito. Halos kaagad, napansin ni Chinyu na ang kanyang singsing sa Somero ay halos nahulog sa dagat ng apoy. Ang nakakatakot na panginginig ng boses ay halos nagpalipad sa singsing ng Somero, at gumuho ang malaking bahagi ng espasyo sa loob ng singsing ng Somero. Mangyaring pumunta ang lahat sa aming opisyal na website. Hindi mabilang na itim na guhit ang lumitaw sa singsing ng Somero sa kanyang daliri. Kinakatawan nila ang mga spatial rift sa singsing ng Somero. Tahan na. Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Chinyu sa loob ng Somero Ring. Dinala niya ang kabaong at diretsyong pumunta sa harap ni Jiyuya.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang kabaong at sinumpa si Jiyuya. Ikinaway ni Jiyuya ang kanyang kamay, at agad na hamarang si Mokei sa kanyang harapan. Parang kutsilyo ang sukli sa kamay niya, nakaharang sa harapan. Ang daan-daang mapaghiganti na espiritu ay agad na nagpakawala ng malungkot na alulong at mabangis na itinulak sa kabaong. Ang napakalamig at masamang kapangyarihan ay nakipagsagupaan sa napakalaking multo na chi na ibinubuga ng kabaong. Kaagad, ang hangin sa gitna ng sagupaan ay nagyelo sa hindi mabilang na mga piraso ng yelo na nahulog sa lupa. Dahil sa matinding lamig na iyon, hindi makapag-isip si Chinyu. Tahimik lang niyang pinagmamasdan ang sagupaan ng dalawa. Ilang segundo ang lumipas. Ang kabaong ay nagpakawala ng galit na dagandong na tila nanggaling sa ibang mundo. Sa gitna ng itim na sound wave, isang malabong multo ang dahan-daang lumitaw. Isang hindi mapigil ang itim na multo na chi ang muling sumugod, at ang lahat ng mapaghiganti na espiritu ay biglang nagsimulang mag-alab. Nagliyab din ang katawan ni Mokei ng itim na apoy. Agad na namula ang mukha ni Jiyuya, at dumiretso siya. Samantala, ganap na sumabog ang bangkay ng Immortal Emperor sa Samero. Si Wang Feng ay nag-activate ng hindi mabilang na malalakas na binding formations. Halos lahat ay nag-inject ng kanilang blood essence sa kanila. Ang espiritual na enerhiya sa Samero Ring ay naubos sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga ugat ng Green Spirit Tree ay tumusok ng malalim sa kalawakan, na lumalaban sa panloob na chi na iyon na sumisira sa mundo. Pigilan. Sa isang pag-iisip, agad na nagpakita si Chinyu sa harap ng immortal na emperador sa Samero Ring at pagkatapos ay tinakpan ng kabaong ang bangkay ng Immortal Emperor. Boom! Ang bangkay ng Immortal Emperor ay nagpakawala ng galit na alulong. Tila nakilala niya ang kabaong na patuloy na pumipigil sa kanya. Sa isang iglap, natatakpan ng kabaong, isang palad ang hamampas kay Chinyu. Itali mo siya. Nagumbok ang mga ugat sa mukha ni Wang Feng habang ang napakalaking pormasayon ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang hindi mabilang na malalaking kadena ng espiritual na enerhiya ay yumanig ng marahas na sinupil ang lahat ng bahagi ng bangkay ng Immortal Emperor sa sandaling iyon, na nabawasan ang kapangyarihan ng kanyang palad ng hindi bababa sa kalahati. Singularity Space. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang palad, at 10,000 espasyo ang biglang bumaligtad. Ang kalasag ng puno ng balang. Isang malaking balang kahoy ang bumagsak mula sa langit at tinulungan si Chinyu na harangan ang bahagi ng puwersa. Boom! Halos agad-agad, nabasag ng palad ng Immortal Emperor ang lahat ng mga sagabal at nabasag sa dibdib ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik na parang bomba, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga buto ang nabali. Green Spirit Tree. Ang Green Spirit Tree ay nagpahaba ng malalaking dahon, biglang bumabalot sa katawan ni Chinyu at nagpakawala ng napakalaking lakas upang mapaglabanan ang suntok. Kung hindi, ang welga na ito ay maaaring nagpalipad kay Chinyu palabas ng Samero Ring. Mamatay. Hinawakan ni Juwo at Changmang ang takip ng kabaong at sinamantala ang pagkakataong isara ang takip. Sa wakas, kumalma ang bangkay ng Immortal Emperor. Jiao. Kumuha si Chinyu ng isang dakot ng berdeng prutas na espiritu. Ang mga prutas na ito ay nakondensed noong na-absorb ng Green Spirit Tree ang ancestral space ng pamilya Ji dati. Noon pa man ay ayaw niyang kainin ang mga ito ngunit hindi na siya mapakali sa sandaling ito.